Mars? Mars? Second day ng balik eskwela at ilan pa sa mga makikita niyong eksena sa school ay ganito. Heavy drama. Oo. Ayan, nako. Ilan lang yan sa mga eksena tuwing balik eskwela. Oh, nakakaawa syempre pag nakikita mo sila taon-taon ngang present sa pagbubukas ng klase, yung mga umiiyak at ayaw magpaiwan at mawala sa paningin ng kanilang mga mami. Pero paano ba ito may iwasan? Ikakonsulta natin yan dito sa UH Clinic! At mga kasama po natin ang psychologist si Joanne Stephanie Filart. Miss Jo? Good morning. Good morning. Thank you for joining us. Ayan. Thank you. Naku, Joy, madalas ngang ganito yung eksena tuwing back to school. Normal lang ba yung ganyan reaction, lalo yung mga first-time students? Yes, it's very normal, no? Especially since sanay sila, nakasama talaga nila yung magulang nila. So tuwing may change na nangyayari, tulad ng pagpunta sa school, talagang makakadulot ito ng mga emotional reactions tulad ng So ano pag-iyak. pumapasok sa isip ng bata pag ganyan? Bakit nagiging ganun yung reaction niya? Yung ganung outward manifestation? Depende kasi sa age, no? Kapag yung mga mas baby, mas toddlers, no, talagang di pa sila capable na may ganun na pag-iisip na parang adults. So para sa kanila, ang alam lang nila, nahihiwalay ako sa parents ko, yung talagang nag-aalaga sa akin ever since, no? Pero syempre kapag tumatanda na ang bata, slowly natututunan na niya na may parang Nababalikan difference naman na pala mangyayari. siya. Oo. Kasi baka sa una baka isipin, Yes, pa ako iniwan talaga. ako dito, baka hindi na ako balikan. Ito, Miss Joy, ito yung SEPANCS na sinasabi. Separation Anxiety na tinatawag. Ito ba mga eksena sa video natin, may tuturing natin na SEPANCS? Yes, Yan. it's a manifestation of it. Yes. Ayan, pakita natin. Pakita natin yung mga SEPANCS eksena yesterday. Pero, Andun yung mga magulang naghihintay din sa labas. I wonder if you know kung meron mga iba na nagpa-practice muna sila. May practice round sila paminsan na papasok sa school, etc. Di ba, na mas casual para hindi pag first day lang. ayun siya. Oh, ayun si baby. Oh. Pero- Buti nga maikling araw lang pag sa Oh, umpisa. bakit nakakaranas kaya ng SEPANCS sa mga bata daw? Anong edad ba normally na nararanasan yan? Usually, yun, mas nakikita siya sa mga baby talaga. Yung mga 6 months old hanggang 15 months, no? Or 18 months. Doon siya pinaka nangyayari. Malakas, Pero oo. kahit na tumatanda ang mga bata, basta sanay sila talaga na yung kasama nila sa bahay, mga magulang nila, posible pa rin mangyari. Pag grade 6 na, medyo may problema na tayo doon. Tsaka kasi 6 Mahirap years na. ka na at least pumapasok by grade 6. Baka 8 pa nga. Pero pati yung mga magulang, pwede rin makaranas actually ng SEPANCS, no? Parang mas kailangan nga yata ng tulong ng mami eh, di ba? Parang Lalo sila na ayaw kung mag-let go eh. Ang di hirap ba? mag-let Oo. go. Correct. Minsan, siguro hindi technically separation anxiety, pero may anxiety din na nararamdaman as magulang. Parang syempre, mag-worry tayo, okay lang ba sila sa school, no? Kung may kaaway ba or may nangyayari sa kanila. So talagang posible din, no, na maramdaman ito ng mga magulang. Naalala ko yung mga anak ko, si Vera, parang it took a few days bago siya tumigil sa kakaiyak. Pero may paraan kaya na mapabilis yung process ng pag-let go para mas ma-ease Yan. into the school lifestyle yung bata. Yes, definitely. Preparation, no, plays a key role. Lalo na bago pang pumasok, no, pwede na silang i-prepare. Meron tayong tinatawag na parang social stories, no. Ito yung pagkukwento sa mga bata, no, na we had it next week, ganito ang mangyayari. Pumasok ka sa school, tapos pwede nating samahan ng mga pictures. Ito yung itsura ng school mo. Actually, familiarization. Ito ang classroom mo, ito yung teacher na makikita mo, parang ganun, para maghanda na sila. Kasi yung uncertainty siguro na nagugulat sila. nakakabagay. Hindi nila alam ano yung what's ahead. Pagdating nila doon kung ano yung bubungad sa kanila, yung college nga, meron nga orientation eh. Oo, tama. Yung bata dapat meron din, di ba? May tips ba kayong pwede i-share na maaring subukan para maiwasan ng ganyang iyakan pagdating ng pasukan? Yes, alam mo sa akin importante talaga ang goodbye, no? Kasi madalas parang sinasabi natin o para hindi sila di nila tayo ma-miss, iiwan na lang tapos hindi tayo magbabay. Actually, yung goodbye, lalo na kapag maayos, yung very warm, no, affectionate, maaari siya makaprepare sa bata na nandito lang ako, kahit di tayo magkasama, kaya nandito lang ako lagi, no? And then, pwede yan samahan ng mga parang tangible na evidence. Kunyari, may maliit na sticker kang ilalagay, or dodrawingan mo ng heart, uso yun nung isang time, tapos, o maglalagay ka ng keychain sa bag ng bata, tapos kung na-miss mo ako, ito yung palatandaan, pwede mong tingnan, no? Para alam mo. hawakan, di Or ba? hawakan. To Para some alam parents mo. siguro parang easy way out yung
wag na lang ako magpaalam para hindi siya umiyak. Uncomfortable kasi pag umiiyak yung anak natin, no? Parang ayaw natin silang makitang umiiyak, Yeah. kaya minsan gusto natin madali. Pero kahit counterproductive siya pakinggan, yung goodbye, sobrang importante. Or Tsaka- see you later. Or see you Yes. later. See you later. The assurance na babalikan mo siya. ano. And then pagkabalik, talagang maganda yung welcome. no? Talagang, I missed you, kamusta ka? At huwag malilate. Oo, kasi syempre pag nalate ka ng Yes. konti, tapos inaabangan ka, wala ka dun sa oras, kakabahan din Oo, kasi ulit may yun. pattern siyang inaasahan na Correct. dapat at this time. Yan. Nandyan ka. Ayan po mga kapuso, yan ang usaping Sepangs ngayong umaga sa ating UH Clinic. Thank you, Miss Joy Pilar. Thank you, Ang ating nakasamang psychologist ngayong umaga. Yes, Joy! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,